Morning mga ka-electrical, no. So sisilipin uli natin yung off-grid solar setup ko dito, no. So ito lang yung setup ko niyan, kita nyo. Tinatakpan ko lang ng karton, no. Kasi nga sa labas ko siya nilalagay, no. So kasi kahit ano man yung gawin natin, lead acid pa rin yung battery ko. So kahit na pre-maintenance to, ay may konting fumes pa rin to. Kaya nga pag may nagtatanong sa akin na pwede ba yung baterya ng sasakyan o baterya ng motor, ay sinasabihan ko sila na o kino-comment ko sila sa reply na lalagay niyo dapat sa labas kasi nga may fumes yun na yung usok, no? Hindi mo nakikita pero may usok yun, kumukulo. Okay, so itong battery ko nga lead acid to, pre-maintenance to, so shielded naman to. Ibig sabihin na hindi siya tumatagos, no, yung hindi tumatagos yung fumes niya, no. Yan, sealed yung mismong lagayan ng tubig niya kasi nga hindi to nire-refill hanggat hindi nasisira, kasi merong mga DIYers din na nire-repair pa yung mga ganitong lead acid na lalagyan ng tubig, then magkakaroon ulit ng kuryente, pero hindi advisable yun dahil nga pre-maintenance to. Pag nasira to, sira na talaga. Lalagyan mo ng tubig pero sandali lang rin mawawala rin yung kuryente, no. So yung mga sasakyan, mga baterya ng sasakyan, sa kotse, sa motor, lalo na kung may cap siya, na may cap. So pag may cap, pag nilagay nyo dito sa solar panel, sa solar off-grid setup natin, kailangan tatanggalin nyo yung mismong cap, kasi nga kumukulo yung, kung mapansin nyo pag charge natin sa charging station ng battery doon sa mga shop, no, tinatanggal nila yung mismong cap kasi nga kumukulo yun kapag charge. So ganun din dito sa solar setup natin, no, sa off-grid. Pag charge nyo yung battery na sasakyan, ang mangyayari dyan ay kukulo rin yun, no? Lalo na kung malakas yung sikat ng araw, kukulo. Kaya advisable na ilagay nyo sa labas yung mga battery nyo, no? So ganun din, miskin naman lithium, kailangan meron siyang ibang lugar, huwag nyo ilalagay sa loob. Although yung ibang mga DIYers o yung mga naka-lithium, no, nilalagay nila sa loob ng bahay, so wala tayong magagawa doon para secure nga naman, no? Pero talagang sa labas dapat mayroong sariling kwarto yun, na para kung sakali magkaroon ng diferensya, no. So dito yung sa lead acid, fumes, yung mismong usok nga, masamang malanghap ng katawan ng tao. Then sa lithium naman, ang problema doon ay kahit anong tibay ng lithium, minsan nagkakaroon ng spark doon, nagkukos ng sunog. So kaya kailangan talagang nakaseparate sa bahay, no? So ito katulad dito sa akin, no, nasa labas lang yan. So solar battery, tong battery ko ay lead acid pre-maintenance yan, talaga pre-maintenance. So talagang walang singaw yung tubig niyan, no, pero sa labas ko pa rin nilalagay, dahil nga para sa kalusugan din ng tao, no. So nilalagyan ko lang ng takip nga yan, itong karton ko. So ito yung mga devices natin, no, yung mga devices. So nilagyan ko siya ng battery meter, then breaker, then inverter. Then yung main parts niya is yung SCC, yung battery, ito. Then yung ito, solar panel ko, no. So 12 volts tong solar panel ko. Pero pag bumili kayo niyan, may makikita niyo sa label diyan, label niya, yan. So kailangan sa label niya yung BMP ay 18 volts. Okay, so pag sinabing 18 volts, pang 12 volt setup yon. Kasi kapag 18 volts ang nakalagay sa BMP, i-convert ng SCC yung 18 volts to 12 volts something, no. So hindi fix na 12 volts yung 12.8 minsan. So depende sa araw. Kung malakas yung araw, malakas din yung voltaheng i-convert niya. So kung 24 setup naman ang gusto nyo, o 24 volt setup, ang bibili nyo naman na solar panel
ang BMP output niya ay kailangan times 2 ng 18 volts, so which is 36 volts, no? So pag nag 24 volts ka, dodoblehin mo ngayon yung battery mo, kasi itong battery natin 12 volts lang. So kung gusto mo ng 24 setup na off-grid solar setup, dadalawin mo yung battery, series connection. Ibig sabihin, pagsasamahin mo siya series, 12 volts plus 12 volts is equivalent to 24 volts. So ganun, no? So yan yung off-grid solar setup ko, no? Ni-standard na rin natin yung breaker natin dito, no? Kasi nga yung dati kong mga video, temporary lang yung nilagay kong breaker dito, AC pa yon. So ngayon DC na yan, mga ka-electrical yan. So 20 ampere. So makikita mo dito may marking na DC. Okay. So hindi siya ganun kamahal tong breaker ko. So China siya, pero legit naman to. Tiningnan ko yung seller, then yung mga yung mga data sheet nitong breaker natin. So legit siya. Okay. So mura lang rin to. Yung AC ko, AC breaker. So ito yung pwede sa bahay, no? Yan, kita yung may outlet ako, 220 volts yan. So worth 100 lang to. Then itong breaker ko na DC, so 150, no? Napakamura lang, 150, no? So kung bibili nyo sa mga hardware yan, or sa mall, mga hardware doon na mamahali, no? So worth 300 to 250 to 300 something. Ewan ko tong DC, mas mahal to sigurado. Dahil dito pa lang, itong AC ko is 100, itong DC ko is 150, no? So merong differential, 50% pataas. So mayroon pa tayong kulang dyan. Meron pang kinatawag na yung safety devices. Pero sa ngayon, ito lang yung kaya pa natin, no? So pag nakabili pa tayo ng mga ibang safety devices, i-share ko sa inyo para malaman nyo rin paano ikabit natin yun, no? Then dito sa SCC ko, ito yan. So from 10 ampere to 100 ampere o 60 ampere ata, meron lang tong maliit na to. So start ang price ito from 150 to 500, no? So depende sa amperage kasi yan. Okay. Then ito yung mismong natin, battery meter. Yan. So battery meter, around 200 to. So kasi gusto ko nga ikita kung ilang percentage na yung karga ng battery ko. Kasi nga nakikita dyan kung ano yung percentage, 89%. So ngayon nakalagay dito yung temperature, no, 31.5 centigrade. So pwede kong baguhin yan, gawin kong voltage. So pipindutin mo lang yung set na yun. So magiging voltage reading na 1.9 volts na, no. So kasi may temperature to, yan, pinaka thermocouple nya. Ito yung nagsisense ng mismong temperature nya, no. Okay. So ito namang inverter ko, 12 volts to 20 volts yung output nya, no. So yung nagko-convert ng voltage ng battery papuntang outlet natin, so 220 volts. So 1000 watts lang yung wattage nya, no. So pag sinabing 1000 wattage, hanggang 500 lang ang pwede mong gamitin dyan. 500 watts na load, na continuous running na load. Kasi kapag sinabing 1000, hanggang 1000 ang kaya niyang ibigay, pero sa panandaliang oras lang o saglit lang yon. Ang running time niya talaga na continuous is 500 watts lang. Okay. Kaya kung yung 500 watts naman ang binili nyo, hanggang 250 watts lang yun. Okay. So kahit anong inverter naman, okay, no? Kahit anong tatak, bukod dito sa Bosca na ginagamit ko. And then itong inverter ko ay hindi siya pure sine wave, no? Modified sine wave lang. Kaya kapag kinakabit ko yung electric fan dito, merong konting dagdag noise, no? Medyo maingay ng konti dahil nga modified sine wave lang. So wala pa rin tayong pambili nung pure sine wave, no? Ang sabi kasi sa pure sine wave ay wala nang ingay yung electric fan, o hindi na malakas yung tunog. So hindi ko pa natitesting yun, no? Antayin lang natin din kung sakali magkaroon tayo ng budget para doon sa pure sine wave.
ay testingin din natin yon, then isi-share ko rin sa inyo. So itong mga outlet ko naman yan, so toyo lang yan, no? Ginagamit sa bahay. So luma lang nga to, kinabit ko dyan. Then yan, mismong wire niya papunta dito sa breaker. Then from plug papunta dito nga sa breaker, din papunta naman dito. So itong inverter natin, meron naman warning ano yan. Kapag hindi niya kaya i-load yung appliances na ikinabit mo, tutunog lang siya, hindi siya bigla-bigla masisira, no? Pag tumunog siya, nagbi-beep sound, so ibig sabihin hindi niya kayang paandarin yun. So ang tinesting ko dito, hanggang washing kaya yan. Okay. So yun lang, no, yung mismong off-grid solar setup ko, no. Yan, napakasimple lang. So ito yung ano ko, ayan, solar panel, yung wire ko. So flat cord lang yan, pero mahalaga dyan is copper, no. So positive negative yan. Ito yung solar panel ko, pumunta rito, then dito sa SCC, from solar panel to SCC, then SCC bumaba ito, ayan, positive negative, bumaba dito sa positive negative ng battery ko, ayan. Okay, then battery papunta dito uli, so dito kumabit yung mismong inverter ko. Okay, kaya nagkakaroon ako ng load na 220 volts para sa mga appliances. Then meron din akong ilaw dito sa labas nga, ito yung ilaw ko, itong wire na to. So load ko to pala to sa para sa CCTV ko, yan. May SCC ako dyan panibago, yan. Ito yung mismong CCTV. So itong SCC ko ginamit ko na lang as adapter ng CCTV ko, no. Mataas kasi yung ano nito, yung USB output. Kumpara dito mababa yung USB output nito. Pero mas malakas naman to mag-charge mula sa solar panel papunta sa battery. Okay. So ano pa? Ito yan. Okay, so pag pinapower natin yung inverter niyan, kusang umaandar yung ano yan, yung blower. So mas na makaramdam siya ng init, syempre continuous yung ginagamit. Andar naman ko sa yung blower. Then namamatay din kapag hindi mo na ginagamit. Yan. So kung may mga question kayo about sa off-grid solar setup sa gusto niyo gawin o project niyo, comment niyo lang yan sa comment section. Then huwag niyo kalimutan mag-follow sa akin TikTok. Then lahat ng yan, nakikita niyo yan, ay available sa Yellow Basket. Click nyo lang yung Yellow Basket para sa mga detalye. Then makita nyo yung mga price din nandyan. So thank you, God bless.